Yo, what's up mga kaibigan? Alina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay binulabog tayo ng balita na si Damian Lillard ay patungo na sa Milwaukee Bucks sa isang 3-team trade involving Phoenix Suns, Milwaukee Bucks and Portland Trail Blazers. Napakaganda nga ng gising ng mga Bucks fans, habang mga Heat fans naman ay tila ba nawalan na ng pag-asa na magkampiyon ulit matapos sa lumakas pa ang kanilang conference rivals. Mabilis nga na nagreklamo si Jimmy Butler sa NBA matapos na makompleto ang trade. Dapat nga daw natingnan ng NBA ang trade na ito ng maigi dahil tampering nga daw ang Milwaukee Bucks. Ngunit kung sakaling ang walang sabit ang trade na ito at tuloy na ang pagkakalipat ni Damian Lillard sa Bucks, ano nga bang epekto nito para kay Giannis at sa kanilang team? Well, ito nga ang obvious, mas malakas na ang kanilang opensa. Imagine having Giannis and Lillard. Pwedeng-pwede nga mga labaw si Giannis sa pinta. Kapag nag-double team sila ay isa kay Middleton, Lillard, Connaughton o Brook Lopez ang open. Apat na player na lahat may tira sa labas. Hindi din mahihirapan ang pag-complement sa isa't isa ni Lillard at ni Giannis dahil hindi naman ball dominant si Giannis at kaya din naman maging off-ball player ni Damian Lillard. Si Giannis nga ay basically isang superstar na ginagawa ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga role player. Wala ka sa kanyang kaso kung si Middleton o si Holiday noon ang mag-take ng final shot. Ngayon nga ay andyan na si Lillard na kilala bilang isang clutch performer talaga. Pwede pa din nga mag-average si Giannis ng 30 points and 13 rebounds per game at si Lillard na ang tatapos ng game. Ang nagiging problema nga noon ng Bucks ay si Giannis, ang facilitator nila at kadalasan ay siya pa ang tatapos ng play. Madalas nga natin makita na si Giannis ang nagdadala ng bola at nag-initiate ng mga play ng Bucks. Well, ngayon nga ay hindi na niya ito kailangan gawin pa. Ang pinakamalaking bagay nga dito sa palagay ko ay ang transition offense ng Bucks mga kaibigan. Alam naman natin na one-man fast break si Giannis. Kailangan mo nga ng wall o pader upang mapigilan siya. So ang depensa ay mapipilitang mamili. Kapag gumawa ka nga ng wall ay mapipigilan mo si Giannis. Ngunit nandyan nga si Damian Lillard at Middleton na nakaabang lang sa corner na naghihintay lang ng kick-out pass ni Giannis. Kung pagtutuunan mo naman ng pansin ng mga shooters ay kakalabawin ka lang nga ni Giannis sa depensa. So pick your poison nga ito mga kaibigan para sa kabilang team. So yan ang ilang obvious na plus ngayong andyan na si Damian Lillard sa Bucks. Ang sandala ni Giannis tuwing clutch time, isang player na gutom na magkampiyon at isang player na hindi mahihirapan na mag-compliment kay Giannis. Well, kung may positive nga ay may negative din. Obviously ay ang kanilang perimeter defense. Isa sa mga pinakamagaling na perimeter defender si Jrue Holiday sa buong NBA at ganun din nga si Grayson Allen. Sila nga ang tumatao sa mga tulad nila Stephen Curry, Ja Morant, Kyrie Irving at kung sino pa man. Well, ngayon nga ay wala na ito. Ang kanilang depensa sa 3 points ay noon pa man ay questionable na. Nakita nga natin na nag-ala Stephen Curry sa Grant Williams sa kanilang series kontra sa Boston Celtics at ang pag-alis nga kay Holiday at Grayson Allen ay tiyak na hindi makakatulong dito. Sa palagay nyo ba ay mas lumakas ba ang Milwaukee Bucks ngayon?